Guys, akala ko last na video ko nang gagawin to. Ano to, naglalaro na sila? Ng labasan ng baho ng isa't isa? OMG! Step forward! Para ayusin nyo ang problema nyo. Hindi yung naglalabasan ng baho. Walang ma-resolve na problema sa mga ganyan. Step forward! Ikaw ngayon ang nakaupo? Ikaw ang gagawa ng paraan para mawala yung korupsyon at mga kasalanan na ginagawa ng tao. Ikaw ang magsasabi sa tao na itigil nyo na yung pagpatay, itigil nyo na yung pagbibenta ng drugs, itigil nyo na yung panggagahasa ng mga babae, itigil nyo yung pang-aabuso ng mga bata at babae, itigil nyo yung hindi magandang ugali nyo. Itigil nyo yung pagkukurap. Ako ang leader nyo, pakinggan nyo ako. Step forward, kahit sabihin mo man lang, sabi nga ng kwan kulog, confirmation. Promise, may mga nakalap akong video. Naglalabasan na sila ng baho. Ang ginagawa nila, naglalabasan. Kaysa step forwardly, gawin yung... Sher says he has a message for the former mayor. 郭海挺跟我是不可信的，我们两个你看他曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下场，要想不必灭口呢，就把真相呢也告诉全世界。 China's Ministry of State Security did not respond to our request for comment. Neither did Alice Guo Huaping. 这个郭海挺的，我用这个手机呢跟他通过话，当时呢还要。 Sher says Guo once asked him to help fund her political campaign. 那我更不想得罪这个菲律宾政府了，所以的意思就或者没有给钱。 Yung naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Opo, yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Tinulungan din po ako ng previous administration din po. In 2018, Sher filmed this video of Chinese leader Xi Jinping in Manila. They were at a state dinner hosted by then Filipino President Rodrigo Duterte. Sher's official invitation to the event is addressed to a Mr. Tang Krang Kai, one of several new names he'd acquired by then, along with Cambodian citizenship. He says he was just following orders. Kaumpisa mo pa lang ni Martin Romualdez Omopo, ang ginawa niya na ginamit niya ang kanyang pwesto para siya ay magpayaman. This is plunder. Kakaumpisa mo pa lang, Martin Romualdez, nag-commit ka na ng plunder. July, my God, hindi pa umiinit yung diyan sa Kongreso, ginamit mo na yung posisyon mo para sa corruption. Ang sama ng ugali mo. Yung mga Marcoses at Romualdez. Ang dapat sa inyo ay dapat gawin sa inyo ng mga Pilipino ang hindi nila nagawa nung EDSA 1. Wala na sanang Hawaii na mangyari. Kung papalarin ang mga Pilipino na maglakas sila ng loob para masipa uli kayong mga magnanakaw na mga Marcoses at Romualdez. Napaka-corrupt ninyo. Ito yung kaso, no? Isinampa ito ng 26 Capital. Ang 26 Capital ay isang American company. Isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman. Bakit na dawit dito si Martin Romualdez? Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yan storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila. I-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang, dun lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant.
Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan niyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin, okay? At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating Honorable Congressman, House Speaker, Martin Romualdez. Ever as a bribery scheme, and were you ever involved in it? Well, we've reached this point in our career, and we've known when to dignify questions, queries, or allegations. And when it comes to fake news, we just don't dignify it, and we don't give it any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that. And we just try to focus on the issues that have credibility and. So narinig niyo yung sinabi niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Dahil fake news daw ito. Okay? Kaya hindi niya i-dignify. Sir, but were you ever contacted to appear in the case in the US? No, that's why I'm really very puzzled why this is even coming up. Sir, and you're also denying na on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quotes and item to Romualdez. I just like to get your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why It didn't occur. never. Okay, sir. Thank you. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Okay, yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Naalala nyo, okay, yung kaso sinampan ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay, na-desisyonan ito noong September 7, 2023. Okay, September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Kasi yung link na yan link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news. Totoo ito. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Para po maliwanagan ng inyong mga kaibigan, mga kainuman, kaopisina, kapamilya sa usaping ito, click share, okay? Para po maliwanagan ng lahat tungkol sa issue na ito, hihimayin po natin isa-isa ang issue ng bribery. Bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez sa Okada. Okay. Naintindihan nyo, ito po yung tinaguriang heavy luggage issue. Ito ba'y katanggap-tanggap sa inyo bilang isang Pilipino? Yan dapat ang magiging tema ng inyong pag-uusap ng inyong kainuman, kapamilya, kabarkada, at kaopisina, at iba pang mga katrabaho. Kailangan nyo po itong pag-usapan dahil ang ating pong pag-uusapan ngayon ay hindi chismis, kundi isang fact. Ito po ay isang katotohanang ayaw pag-usapan ng mainstream media. Ano ba itong bribery issue ni Martin Romualdez?
Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa kasong sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United States. Okay? Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Okay. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada, Manila. Okay, nagkakaintindihan po tayong lahat. Ngayon, okay, ito yung kaso, no? Isinampa ito ng 26 Capital. Ang 26 Capital ay isang American company. Isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Isulat ninyo ito. C.A.2023-0128-JTL. Dahil yan po ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo para mamaya ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampa nitong kaso sa Court of Chancery, State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company, ang tinatawag na SCAP, sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali nating pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung ano ang ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Ito po kasi ang kinalaman bakit nadawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada, Manila. Okay? Yang storya ng labanan ng kontrol ng Okada, Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan niyo na? At itong specific
accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating honorable Congressman, House Speaker Martin Romualdez. Reached this point in our career, and we've known when to dignify questions, queries, or allegations. And when it comes to fake news, we just don't dignify it, and we don't give it any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that. And we just try to focus on the issues that have credibility and truth. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Nadesisyonan ito nung September 7, 2023. Okay? September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng ni-raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, i-screenshot nyo yan. Okay? I-screenshot nyo yan. Yung link dyan. Kasi yung link na yan, yung link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, i-screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news. Totoo ito. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Gusto ko lang sabihin mga kababayan, na sa trial na ito, hindi nag-deny ang mga Hapon na minit nila si Martin Romualdez noong July 2022 at meron silang dalang heavy luggage. Hindi nga, nagpalusot nga lamang ang mga Hapon na ito sa judge sa Amerika na ito hindi bribery. Pero hindi naniwala dito ang judge sa Amerika. Kaya mga kababayan, nakakalungkot ito. Sangkot dito ang Korte Suprema, sangkot dito ang House Speaker ng Pilipinas, at of course, Presidente ng Pilipinas, yung pinsan mo, tinotolerate mong ganito. Ito ba ang bagong Pilipinas, Bongbong Marcos? Ito ay kaso, factual determination, na ginawa sa isang korte sa Amerika at hindi sa mga kangaroo court ninyo. At itong pinaka nakakalungkot na sinabi ng judge sa Amerika na si James Travis Laster. Ang sabi niya dito, ang mga outcomes daw sa Philippines, sa Philippine courts, ay naaapektuhan ng political influence. Kaya itong 26 Capital, parang kung dalhin mo to sa Pilipinas, wala ring mangyayari. Kung dalhin mo tong, kung halimbawa, mag-utos si James Travis Laster na ituloy niya yung deal niya sa Tiger, malabong i-honor ito sa Pilipinas dahil nga ang outcomes pala sa Pilipinas na i-impluwensyahan ng mga politiko. At yung mga kalaban daw nitong 26 Capital gumawa na nga ng dodgy bargain or bribery para makuha yung political influence. So, porke pa
wag na raw, hindi na, yung remedy na ituloy, yung i-close yung deal, hindi na kailangan, ay malabong mangyari. Na-gets yun. Supreme Court, hindi ba kayo nahihiya? Comment, ito ang observation mula sa factual determination ng isang judge sa Amerika. Hindi nyo pa ito ina-address. Pinag-uusapan na ito ng mga sikat na abogado, mga law firms sa Amerika dahil nga napaka-bizarre daw ng mga facts dito. Lalo na itong involvement na ito ni number 2 ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, mga kababayan, bakit sa tingin nyo ayaw itong pag-usapan ng mainstream media? Bakit yung mga senador-senador na malilinis sa katulad ni Risa Ontiveros ayaw nyo itong pag-usapan? Bakit si Trillanes ayaw itong pag-usapan? Bakit ayaw nila itong pag-usapan? Isa itong fact na na-establish sa isang kaso sa Amerika. Tanungin ninyo mga sarili ninyo, bakit tahimik ang Catholic Church tungkol dito? Bakit tahimik ang mga elite na schools, Ateneo, UST, Lasal? Kasabwat na ba kayo ng mga pagnanakaw ng mga Marcos at Romualdez? Mga mainstream media, ba't tahimik kayo? Fact ito eh. Determined by a US judge. Na nagkaroon ng trial, nagkaroon ng evidence, ng mga documentary evidences. Kamakailan lang ay nagpakawala si Vice President Sara ng kanyang statement na tila siya ay may hawak na video. Video na tila sisira sa pangalan ni Romualdez Caudillos. Ito na nga kaya ang bribery niya sa Okada ayon sa post ni Mrs. Sugando Sasot. Ito ang totoong bribery. Noong 2023, ayaw niyang i-dignify dahil fake news daw ang heavy luggage issue. GMA News, kung talagang wala kayong pinoprotektahan at walang kinikilingan, bakit ayaw ninyong i-report ang findings sa desisyon ni J. Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery, tungkol sa heavy luggage na yan? I challenge you, GMA News, to declare me as fake news dito. Sa mga makakabasa nito, please challenge GMA News to fact-check this. Ito ang factual findings ni Vice Chancellor Laster tungkol sa heavy luggage issue ni House Speaker Martin Romualdez with Universal Entertainment Group na parent company ng Okada Manila. Ang tawag ni Vice Chancellor Laster dito ay the Dodgy Bargain. Ito ay desisyon noong September 7, 2023. Ito ay based sa mga testimonies at mga documentary evidence na binusisi ng Delaware Court of Chancery. Tatagalugin ko ang factual findings para maintindihan ng lahat. Una, noong June 2022, si Michelle Lazaro na Direktor at Corporate Secretary ng Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated at si James Lorenzana na Director din ang nagsuggest sa Universal parent company ng Okada Manila na humingi ng tulong sa kanilang common friend para ma-influence ang Supreme Court Philippines. Ikalawa, ang common friend na tinutukoy ay si House Speaker Martin Romualdez at kailangan may ibigay kay Romualdez na ang tawag ay item at heavy luggage at ang codename kay Romualdez ay number 2. Ikatlo, sa isa pang communication, tahasang sinabi na ang Universal ay hihingi ng significant political support mula sa isang very high level of the Philippine government at ito ay may compensation of the arrangement. Ika-apat, noong July 27, 2022, ang Universal Executive na si Sato Nobuki ay nag-travel mula Japan papuntang Pilipinas. Si Universal Executive Hajime Tokuda ay nag-schedule ng meeting with Romualdez sa sumunod na araw, July 28, 2022. Bago pumunta sa meeting na yan si Romualdez ay nanggaling pa mula sa pag-inspect ng nasalanta ng lindol sa Luzon. Hindi na ito kasama sa findings, pero according to news reports, noong July 28, 2022, si Romualdez ay nasa pag-inspect nga sa nasalanta ng lindol. Ikalima, ang meeting with Romualdez ay tumagal ng 90 minutes. Ipinakita ng mga Universal Executives kay Romualdez ang deal ng Universal sa 26 Capital and Zaba Capital. At ang sabi ng Universal Executives kay Romualdez, it would be a huge problem if the ruling by the Supreme Court was prolonged any longer at gusto ng mga executives ng favorable resolution mula sa Supreme Court. Tinawagan at tinext agad ni Romualdez ang several members of the Philippine Supreme Court, pati na rin ang chairman. Ika-anim, sa trial sa Delaware Court of Chancery, nag-attempt na mag-deny ang mga witnesses ng Universal na ang heavy luggage at item na tinatawag ay hindi compensation kay Martin Romualdez. Ayon sa mga executives, ang heavy luggage daw ay mga papeles lamang. Hindi bumenta ang mga rason na ito sa Delaware Court of Chancery. Ngayon, fake news ba ang findings ni Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery? Ang tahimik ng mainstream media tungkol dito.
Bakit? Ang tahimik ng Senate of the Philippines dito. Bakit ang tahimik ng mga campings? Bakit ang tahimik ng Makabayan Bloc? Bakit ang tahimik ng akbayan ni Risa Ontiveros? House of Representatives of the Philippines, magtatanyahan tayo? Armed Forces of the Philippines, protect the people or protect the politician? Rappler, Inquirer.net, ABS-CBN News, bakit tahimik? Vera Files, sana po kayo. Ito ang kopya ng desisyon ni Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Nasa page 36 nagsisimula ang factual findings tungkol sa heavy luggage issue. At para lubos nating maintindihan, narito ang buong pagpapaliwanag ni Ms. Sasrugando Sasot. Panoorin natin ang buong video. Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa kasong sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United States. Okay? Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Okay? Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada, Manila. Okay, nagkakaintindihan po tayong lahat. Okay? Yung mga vlogger po sa YouTube na gustong i-reblog ang aking content ngayon, you are free to do so. Okay, you are free to do so. Okay, so i-share nyo lang po muna ito, yung mga kakadating pa lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, ulitin natin ha, para malinaw. Ang bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez ay lumabas dahil sa kasong isinampa ng 26 Capital, isang kumpanya sa United States laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated ay under ng Universal Entertainment na may-ari ng Okada, Manila. Okay. Following? Okay. Click share po yung mga kararating pa lang. Click share. Ngayon, okay, ito yung kaso, no? Isinampa ito ng 26 Capital. Ang 26 Capital ay isang American company, isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon, get pen and paper. Okay? Lahat, kumuha na kayo ng papel at pen, pencil, whatever, or sa cellphone ninyo. Isulat ninyo ito. C.A.number.2023-0128-JTL. Dahil yan po ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo, para mamaya ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay, are you following me, guys? Okay, sabihin niyo lang sa akin kung hindi niyo maintindihan na dahil tatagalogin ko ang lahat at ito ipapaliwanag ko sa isang payak na pag-e-eksplika para ang bawat isang Pilipino, mapamasa man, mapa-elitista man, mapa-intellectual man o mapatambay ay maintindihan ito ng buong buo. Kaya i-share niyo na ito. Okay. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampa nitong kaso sa Court of Chancery State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company, o tinatawag na SCAP, sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng Galaxy AI 公開時開始，請用轉錄助手揾出主角中意食咩雞。po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali nating pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung anong ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat, siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Mga kararating lang,
please click share. Dahil mahalaga itong malaman ng bawat isang Pilipino dahil ito ay isang isyong pinagtatakpan ng bawat isang congressman, bawat isang senador, at bawat isang mainstream media. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman, bakit nadawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger, sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yang storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang, doon lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan niyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin. Okay. At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating honorable Congressman, House Speaker, Martin Romualdez. Ever as a bribery scheme, and were you ever involved in it? Well, we've reached this point in our career, and we've went to dignify questions, queries, or allegations, and when it comes to fake news, we just don't dignify it, and we don't give any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that, and we just try to focus on the issues that have credibility and. So narinig niyo na, ang sabi niya ayaw niyang i-dignify ang issue na ito na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Okay? Yung mga kakarating lang, please share. Okay? Dahil fake news daw ito. Okay? Kaya hindi niya i-dignify. Sir, but were you ever contacted to appear in the case in the US? No, that's why I'm really very puzzled why this is even coming up. Sir, and you're also denying na on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quote an item to Romualdez. So I just like to get your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why It didn't occur? never. Okay, sir. Thank you. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Okay, yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, naalala nyo, okay, yung kaso sinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay, na-desisyonan ito noong September 7, 2023. Okay, September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng ni-raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nag-desisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, get your pen and paper. Okay? Maybe ilalagay ko dito. I-screenshot nyo yan. Okay? I-screenshot nyo yan. Yung link dyan. Kasi yung link na yan, yung link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, i-screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news, totoo ito. Nasa
It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Yung mga kakarating pa lang, please, please, please. Click share. Pag-usapan nyo itong kayong magpapamilya. Kaya, itong si James Travis Laster, ang kanyang factual determination, ang heavy luggage na yan, ay part ng dodgy bargain. Sa madalit salita, ito ay bribery. Gusto ko lang sabihin mga kababayan, na sa trial na ito, hindi nag-deny ang mga Hapon na minit nila si Martin Romualdez noong July 2022 at meron silang dalang heavy luggage. Hindi nga, nagpalusot nga lamang ang mga Hapon na ito sa judge sa Amerika na ito hindi bribery, pero hindi naniwala dito ang judge sa Amerika. Kaya mga kababayan, nakakalungkot ito. Sangkot dito ang Korte Suprema, sangkot dito ang House Speaker ng Pilipinas, at of course, Presidente ng Pilipinas, yung pinsan mo, tinotolerate mong ganito. Ito ba ang bagong Pilipinas, Bongbong Marcos? Ito ay kaso, factual determination, na ginawa sa isang korte sa Amerika at hindi sa mga kangaroo court ninyo. At ito ang pinaka-nakakalungkot na sinabi ng judge sa Amerika na si James Travis Laster. Ang sabi niya dito, ang mga outcomes daw sa Philippines, sa Philippine courts, ay naaapektuhan ng political influence. Kaya itong 26 capital, parang kung dalhin mo to sa Pilipinas, wala ring mangyayari. Kung dalhin mo tong, kung halimbawa, mag-utos si James Travis Laster na ituloy niya yung bill niya sa Tiger, malabong i-honor ito sa Pilipinas dahil nga, ang outcomes pala sa Pilipinas na impluwensyahan ng mga politiko. At yung mga kalaban daw, nitong 26 capital, gumawa na nga ng dodgy bargain or bribery para makuha yung political influence. So, porke pa? Wag na raw, yung remedy na ituloy, yung i-close yung deal, hindi na kailangan, ay malabong mangyari. Nagets niyo? Nagets niyo yung sabi? Ang outcomes sa Philippine legal courts ay na-impluwensyahan ng mga politiko. Supreme Court, hindi ba kayo nahihiya? Comment, ito ang observation mula sa factual determination ng isang judge sa Amerika. Hindi nyo pa ito ina-address. Pinag-uusapan na ito ng mga sikat na abogado, mga law firms sa Amerika dahil nga napaka-bizarre daw ng mga facts dito. Lalo na itong involvement na ito ni number 2, ni House Speaker Martin Romualdez. So ang tanong ko mga kababayan, sino ngayon ang fake news sa bribery issue? Ang laway ni Romualdez o ang factual determination ni James Travis Laster na Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery? Sino? Sino ang fake news? Si Martin o yung judge sa Amerika? Ngayon mga kababayan, bakit sa tingin nyo ayaw itong pag-usapan ng mainstream media? Bakit yung mga senador na malilinis sa katulad ni Risa Ontiveros ayaw itong pag-usapan? Bakit si Trillanes ayaw itong pag-usapan? Bakit ayaw nila itong pag-usapan? Isa itong fact na na-establish sa isang kaso sa Amerika. Ayan, nakikita nyo dyan ang link. I-screenshot ninyo, puntahan nyo yan sa Google, i-search ninyo yung link, puntahan nyo yan, i-type nyo sa search bar. Yan, i-screenshot nyo yan, pumunta kayo ng page 36 ng decision para mabasa ninyo ang ating diniscuss ngayong gabi dito. So, mga kababayan, please lang pag-usapan ninyo ito. Ito ba ay tama? Kakaumpisa mo pa lang ni Martin Romualdez umupo. Ang ginawa niya na ginamit niya ang kanyang pwesto para siya ay magpayaman. This is plunder. Kakaumpisa mo pala, Martin Romualdez, nag-commit ka na ng plunder. July, my God, hindi pa umiinit yung titi mo dyan sa Kongreso, ginamit mo na yung posisyon mo para sa corruption. Ang sama ng ugali mo. Tang-ina ninyong mga Marcoses at Romualdez. Ang dapat sa inyo, ay dapat gawin sa inyo ng mga Pilipino ang hindi nila nagawa nung EDSA 1. Wala na sanang Hawaii na mangyari. Kung papalarin ang mga Pilipino na maglakas sila ng loob para masipa uli kayong mga magnanakaw na mga Marcoses at Romualdez. Napaka-corrupt ninyo. Tang-ina. Ayan na, puntahan nyo yan. I-screenshot nyo yung link na yan, i-search ninyo yan, puntahan nyo yung page 36. Tanungin ninyo mga sarili ninyo, bakit tahimik ang Catholic Church tungkol dito? Bakit tahimik ang mga elite na schools, Ateneo, UST, Lasal? Kasabwat na ba kayo ng mga pagnanakaw ng mga Marcos at Romualdez?
Mga mainstream media, patahimik kayo. Fact ito eh. Determined by a US judge na nagkaroon ng trial, nagkaroon ng evidence, ng mga documentary evidences. Ayun lang po, maraming salamat mga kababayan. At sana, screenshot niyo yan, basahin niyo yan, page 30, pag-usapan niyo ito, i-share niyo itong video na ito, puntahan niyo yung desisyon na yan sa korte mismo ng Delaware. The career professionals in the department, don't you think, Mr. Chair? Yeah, sometimes. Last question, ma'am. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair It's for you to very be sad. given the opportunity to reply to the Vice President. I think, I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Comsec, So Paki- it's 9 envelopes. kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? It's very painful. Ma'am, ilang taon na po kayo? I hope you don't mind. Hindi, gusto ko lang pong malaman kasi sabi po ninyo 40 years na po kayo in government. I'm 65, sir, but So when you were appointed as USEC noong 2022 ba? 2022? How old were you at I that time? was 64. 64. Yeah. I'm sure sa edad ninyong yan, after pagkatapos nyo pong pag-ingatan yung iyong pangalan for the past 40 years? Sagutin ko yun. Yes, sir. So, okay, anyway, thank Sir, you. Mr. Chairman, I'd like to... Mr. Chairman, Mr. Chairman, dito po ako. Ay, Mr. Chairman, Mr. Chair, can I continue first? with Congressman, wait, before I recognize Congressman Paduano, ma'am, Una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin niyo ako. Ito ang Wow Trending. Tila ba bumaliktad ang istorya ng DepEd whistleblower kuno na si Aling Gloria Mercado Humawil. Si Aling Gloria ay ang dating Undersecretary ng Department of Education. Kanina sa ikalawang pagdinig ng public hearing on good government and public accountability, ginawa itong witness ng mga congressman. Ang dating Undersecretary ng Department of Education laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay former DepEd Undersecretary Gloria Mercado Humawil sa kanyang short statement kanina na sa loob ng 9 na buwan mula Pebrary hanggang Setyembre ay nakatanggap siya ng 50,000 pesos galing kay Vice President Sara Duterte at ipinakita din ni Aling Gloria ang 9 na mga envelope na may label na Hope na kanyang inipon sa loob ng 9 na buwan. Mahigit na 450,000 ang pera na kanyang nakuha galing kay Vice President Sara Duterte. Nalaman lang daw niya na pera ang laman ng envelope noong mag-voluntary retirement siya noong October 2023. Wow! Pero booking si Aling Gloria dahil tinanggal pala ito ni Vice President Sara Duterte dahil naka-strike 2 siya kay Inday Sara.
Una, nagsolicit siya sa isang kumpanya ng 16 million at ginamit pa ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. At pangalawang offense niya, tinanggal na ni Inday Sara pero nakiusap si Aling Gloria na mag-retirement na lang siya para dili kaayo ulaw. Hindi nakakahiya. At imbis na tumino si Aling Gloria, abay rumesmak pa kay Inday Sara. Nagpagamit sa mga tulongges na mga congressman ng House of Representatives. Booking ka na, nanay. Komento pa ng mga netizen na sa anak ni Aling Gloria Mercado at sa mga apo niya, sabihin nyo na nakakahiya ang tanda na. Ganyan pa din ang ginagawa, Diyos ko. Nako po, mga aligasyon at nagtuturo siya pala ang magnanakaw. Kukuha kayo ng pambato mga congressman para ituro si Vice President Sara. Ngayon bumalik kaagad sa inyo ang karma. Wala bang mga apo yan para pagsabihan yung lola nila na wag nang magkalat habang nabubuhay pa? Namuka Gloria Humamil Mercado, malapit ka na sa hukay, panay ka pa katarantaduhan, sinungaling na matanda. Di nga nila inalaw na sabihin ng isang DepEd kung bakit tinanggal yung Gloria, agad-agad pinatahimik nila yung tao. Pero sa tanong kay Gloria, gusto nilang palabasin na kaya tinanggal siya dahil ayaw sumunod sa kanila at may 50k monthly. Yung brown envelope naging puti nung nilabas. Next question, Bongs Magsumbol, Rappler. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former DepEd Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE, or the Health Orchestrate Positive Learning. A DepEd project, she believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, diba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former
DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. In my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung malis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayag, si Gerald Chan. Nang iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsaya. So, during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Gawin and resolbahan ang problema. Hindi kasi nire-resolbahan ang problema sa mga ganyang paraan eh. Parinig ng parinig lang. Yang kaso-kaso na yan. Yung may ikaw, may judge, tapos ganito, ganyan. Kaya nga may social media eh, kahit sabihin mo, makikinig yung mga tao kasi may power ang bibig. Kahit sa Biblia. Tapos yung pananalita ng masasama, paninira, yun ang magaling tayo. Yung step forward ka at sabihin mo yung gusto mong sabihin sa kanila. At gusto mong i-correct. Makikinig ang mga yan kahit matatamaan niyang ego and pride at masasaktan sila. Para sa goodwill being nila yun. Kahit mag-away-away kayo, basta nasabi niyo ang totoo. Sa isang pamilya, example sa isang pamilya, dati-rati hindi nagbibigayan ng emotional or saloobin ang
mag-ama, mag-ina, yung mga anak. Pero nung nagsimula silang naglabasan ng emotional damdamin, may pag-aaway, syempre, gulo. Of course, meron ding na-realize. Meron kang na-realize. Kaya ikaw din mismo nag-step forward para magsabi, sorry sa nangyari kasi gusto ko din sabihin yung nasa loob ko, sa damdamin ko kasi masakit na eh. Kinikim-kim, ang tagal na. Magkakapatawaran, meron din yan. Hindi man agad-agad, pero meron yan. Ganyan din ang ibig sabihin niyang yung honor your father and mother and don't provoke your child. Magka-clash actually yung dalawa na yan. Pero pag nangyari yung sitwasyon na yun, may marirealize. Kaya nga sabi nila, awakening, reflection, enlightenment. Hindi laging iiwasan. Pag lagi mong iniiwasan, wala talaga ma-resolve na problema. Kaya hanggang sa huling-huli na, talaga. Nasanay tayo sa ganun na, kaysa naman may masaktan, kaysa ganito, kesyo, ganyan, ganito, ganyan. Walang mangyayari. Pero, ang galing natin, manira at magbigay ng ang mga words na walang kwenta. Yung marirealize mo lahat pala ng lumalabas sa bibig natin is walang kwenta actually. Makikipag-usap ka sa ano, ang gustong-gustong pag-usapan is complain, compare, or di kaya chismis ng buhay ng ibang tao, or di kaya paninira, or di kaya pagbigbigay ng lie, or di kaya pagbabrag kung ano ka sa physical at anong ginawa mo sa physical materialistic world. Nawawala na talaga yung kahit bragging man lang, yung nasa bibig natin is ang Panginoon. Mas maganda yung bragging na yun, di ba? Yung iba-brag natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, testimonial na sinasabi nila. Tapos, anong resulta? At anong effect? Sa iyong sarili, sa loob ng pamilya, sa friendship, at sa iba. Kaysa ganyan na lagi na lang. Kaya, renew Philippines after pandemic. Kung anong noon, ganun pa rin ngayon. Nasa 3D dimension pa din. So, nag-war na sila actually. Dahil sa division na yan, nag-war. Kahit walang weapons, nasa war na po tayo. Wala nang unity. Kung hindi nyo po naintindihan yung war na yan, nasa war na po tayo spirituality, physically, without weapon. Mostly sa bibig at isip. Kung ano lalabas sa isip natin, at hindi naintindihan yung sinabi ng taong yun, agad. Talak ng talak. Yung kung anong pinapakinggan mo sa ego and pride mo, yun ang nilalabas mo ganun. Wala mo nang realization bago ka magsabi. So, dinadaan muna natin sa pride and ego. Actually, lalo sa mga lalaki. Kasi compared biyang babae at lalaki, mas mataas ang pride ng lalaki as being tao. Pero gobyerno, di ba nasabi ko, lalaki yung gobyerno tapos babae yung mga tao. Ay, mas mataas ang pride ng gobyerno sa tao. Imbis na ibaba niya sana. Kasi in service siya sa mga tao. Ang inisip ng gobyerno, yung mga tao ang in service sa gobyerno. Di anong silbi ng gobyerno? Di alisin na lang yan. Kahit wala ng leader, wala din namang silbi. Hindi din naman pina-follow yung pinatubad na rules and laws. Ang dami diyang nagbibenta ng drugs, nag-human trafficking, madaming nawawala na tao, madaming natatagpuan na wala ng buhay. Ano pa? Yung mga pulis, sila pa mismo number 1 at mga politicians na gumagawa ng kasalanan. Very good example also sa third party also. Pangbababae, maraming collection na ganito, lalaki or babae. Hay, naku naman, Kaya sabi ko, mas magandang mag-connect ang religion sa gobyerno. Anong connection nun? Para bigay ng advice yung religion sa gobyerno. Bakit mo ganito? Bakit mo ginawa, itong ganito, ganyan? Di ba dapat ganyan? Sabi nga sa Biblia, parang ganun. Na dapat ganito ang ganyan. Ang ipapakita mo sa mga tao kasi ikaw ang leader. Di ba? Did you get what I mean? So, sa ngayon, tama na yun siguro yung sabi ko. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, share sa next videos.